off-shoulder natin today. Medyo nilalamig ako, baka magkapulmonya ako. Share ko lang, lately nababash ako. Kasi gumawa ako ng video, tawang-tawa talaga ako na nababash ako tungkol doon. It was an observation. Alam niyo yung sabi ko, yung mga old money outfit na uuso ngayon. Pero yung mga totoong old money, mukhang walang pera. Like yung sobrang simple ng damit nila. Tapos nababash ako. Yung isa, naalala ko meron nag-comment, sabi niya parang, please daw siya or sila, di naman daw parang palitada rin ng makeup sa kapal. parang something along those lines. Magme-makeup ba ako na pareho lang mukha ko? Ganon. Sayang naman ng 3,000 pesos nating Estee Lauder na makeup. I'll give it to them. 10 out of 10 ang pambabash sa akin. Kasi creative na. Imbes na parang tawagin ka lang bobo, mga ganyan. Diba? Nakakasawa na kasi yung mga typical na hate comments. I've seen worse. Kasi minsan nag-old money outfit din ako na-inspired. Pero wala namang laman ng bulsa ko. Kaya sa nababash ako. Alam nyo, i-focus nyo yung energy nyo sa gobyerno. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan dito sa umpisa. Haba to, B. Nako, naisip ko pa lang yung editing, naiiyak na ako. Hi Ate Bebs, first time ko mag-share dito dahil hindi ko ma-share sa friends ko since complicated and malala yung sitwasyon ko. Kaya I need your opinion. Bear with me. Seryoso, yun yung nakatype kasi. So a few years ago, nag-bar kami ng mga college friends ko and I met these guys at the 7-Eleven, Tomas Morato. Let's call them L and N. Wow, pinag-isipan yung name. Tumambay kasi ako sa 7-Eleven dahil hindi ko mahagilap mga friends ko and doon ko na-meet yung dalawa. So, as nakainom, kahit sino talaga kinakausap ko pero unang nag-small talk si L. He asked kung may kasama ako and then chinika ko bakit ako mag-isa. Tapos narinig ni N yung pinag-usapan namin. So, he offered his phone dahil may load daw siya pang call. Pero sabi ko, okay na since na-message ko na and nagsabi na ako kung nasan ako. Hanggang sa humaba yung pag-uusap naming tatlo. Tagal naman ang mga kaibigan mo, te. The usual na tanong kung saan nag-aaral, anong course, ilang taon na. Uy, alam niyo ba, nung college ako, meron akong alias. Ang lagi kong sinasabi, kunwari tatanong nila anong school ako, ganyan. Siyempre, for my safety na din, hello. Ang alias ko, pangalan ko Princess. Very common. Tapos taga-FEU ako, nursing. Pero sa katotohanan, UST ako, Com Arts. O, diba? Ang galing. May nag-chat. Sinong nag-chat? Hanggang sa humaba yung pag-uusap naming tatlo. Then, we exchanged IG accounts. And doon ko lang nalaman na hindi pala magkakilala si L at N. Akala ko talaga magkasama sila that time. Sobrang extrovert lang talaga ni N na lasing man o hindi kung sino-sino ang nakakausap. Uy, medyo ganyan din ako. Kunwari, nung galing kami sa Baguio one time, bumibili lang ako ng souvenir. Chinichismis ko sila na parang, ate, kumusta benta? Very extrovert ako. Medyo mahirap na lang kapag Englishera. Yun ang hindi ko kaya. Kunwari, sa ibang bansa ako, hindi ko na-chichismis siguro kasi mag-i-English. How's the selling? Ang pangit! Paano sasabihin yun? Pa-comment? Hindi ko kasi alam paano sasabihin. Kumusta yung benta? Diba? Are there many people going? Did you sell many today? Napag-usapan kasi namin before na maraming kainan malapit sa dorm ko since sa Espanya ako located. Ang sabi nila gusto nila i-try. Akala ko nga, usapang lasing lang yon pero tinotoo nila. So nag-set kami ng date at nag-food trip kami around Espanya and Dapitan. Yung sarap Dapitan. Namimiss ko na ang Rising Star. Favorite ko dati sa Dapitan ang Rising Star. Seryoso. Tsaka yung Tiger Wings. Tsaka angkong. Dati sa Dapitan pa kasi yung angkong. Ngayon nata nasa Nobal na eh. Sarap! Hanggang sa naging ganon ang routine namin. Hala, naging friends kayo. That's so cute. Once every week, either kakain kami sa Espanya, sa Taft or Menjola. Then hindi lang pag-food trip yung naging bonding namin. Nag-hiking kaming tatlo. Nag-sponty beach trips and naaya nila ako mag-gym kasi tumaba ako, kakakain, kasama sila. Basta sa lahat ng bagay, nakasama ko sila. Kalad ka rin kumbaga. Dumating na rin sa point na we met each other's group of friends. Speaking of group of friends, yung mga barkada ko, nagtatanong na kung jowa ko raw ba yung isa sa kanila. Kasi as far as they know, puro babae lang talaga kaibigan ko sa Manila. And di lang talaga ako kumakaibigan na lalaki rito kasi mostly sila. Kasi yung moment na gusto mo lang naman makipagkaibigan, then pag naging kaibigan mo na, nag-insinuate na sila na makipagtsuktsakan. Like, ano ba mga friends na lalaki dati? Like straight men. Ako kasi, sobrang bihira ko lang talaga magka-straight friends. Even nung college ako. I have this energy kasi na baklang babae. Kaya nga, lapitin din ako ng mga bakla. Well,
Hindi ko alam. I don't know how to act around straight men. I think the only straight na friend ko ay si Gabe. Tapos ito pa, alam niyo yung mga straight na lalaki. Yung kapag kunwari makikipagkamay sila sa inyo, yung shake hands, ganon. Alam mo yung may paganyan. Yung mga pagkalon, bakit ginagawa niyo sa akin yon? Shake hands na lang na normal. Hindi na yung may I consider them my ride or die friends kasi na-witness namin yung different versions of ourselves na magkakasama. Ang mga ride or die ko, check nyo yung isa kong kumpisalon. Sila yon. If may isang may problema sa amin, matik, susunduin namin sa dorm, sponte trip, kakain sa labas ng madaling araw or magbe-beach ng Friday night. Sana all afford! Ate, nung college ako, hindi ko afford yung mga ganyan. May mga pinagdadaanan, inom lang, okay na. Inom lang sa sa 4 monkeys, ganun, okay na. Yun lang, kasi yung na-afford ko 50 pesos lang naman ang alak ko. Hindi ko afford mag-beach trips. Sobrang open namin sa isa't isa na na-witness na namin yung vulnerable sides, baliw sides, problematic, at yung maganda at pangit na ugali namin. And one thing I love about our friendship is that they never left me out if maglalaro sila ng online games. Inaaya nila ako mag-gym, inaaya rin nila ako, and especially sa conversation na typical usapan ng mga lalaki. Pag hindi ko gets, ina-explain talaga nila kahit bastos o hindi ko dapat malaman. Sige, parinig nyo sa akin na para bang may lawit din ako. And typical na lalaki, ayaw nila ng madrama, yung medyo kinabahala ko na baka mamaya if mag-overshare ako, maisip nila na ang drama ko naman. Tapos ang masasabi lang nila, hayaan mo sila. And hindi sila ganon. Nakikinig talaga sila and mas affected sila. And they're very understanding pag gusto kong mapag-isa. Kasi I tend to isolate myself pag may problema ako. And I'm thankful na hindi nila minamasama yung ghosting face ko. Ewan, basta mas kilala talaga nila ako kaysa sa iba kong kaibigan. Parang soul sisters ko sila, ganon. Gender aside, no? It's hard to look for friendships na ganyan ka-deep. Fast forward, nag-beach trip kaming 3 and the usual na kinukuha naming room, may 3 beds or 1 single bed na solo ko and 1 king or queen size bed na silang dalawa yung matutulog doon. Then ang ginawa namin, nag-tour kami nung first and second day and on third day, chill na lang, like kain, swimming, and mag-bar. So, inom, sayaw, and nakipag-socialize kaming 3 para baka magkaroon ng potential jowa. Akala ko nga, mata-take out yung dalawa kasi may itsura si Elle and N. Uy, nakakurious ako sa mga itsura nila. Sumakita. Si Elle kasi, very mysterious type siya. Like, tinitignan mo, suplado, pero pag nakausap mo, may sense. Well-spoken siya. And si N, very life of the party siya since very extrovert and iba talaga humor niya kahit sino pinapatawa niya. Girl, alam mo, naisip ko, para ako nanonood ng indie film habang binabasa ko to. And ako, kung tatanungin niyo ko, ganda lang, 25-year-old stunner. Same age as them. Same age pala tayo. Wait, 25 ka. 1 year older pala ako sa'yo. Nakalimutan ko, 26 na pala ako, be. Nakalimutan yung age. You know, when you turn 25, you forget about your age. Chill na lang, girl. Ganon. For reference, September Virgo po ako. Oh my God, it's September! Happy birthday! Anyway, so ayun na nga. Akala ko babalik ako mag-isa sa room namin kasi may nakausap yung dalawa. Kaso wala raw sila sa mood kasi napagod sila sa 2 days tour and may tama na rin kaming 3. Baka mamaya mapasobra kami tapos mahirapan kaming habulin ng flight namin pabalik sa Manila. Buti yung magulang mo, pinapayagan ka na 2 lalaki ang kasama mo kasi usually, di ba, parang hindi pinapayagan lalo na kapag walang babae. Hindi ko alam paano nag-escalate na kumakain lang naman kami sa couch habang nagkukwentuhan at nag-aasaran nang biglang may halik si N. Huh? Nag-aasaran nang biglang nang halik si N. At oh my God, ang sarap niyang humalik. Binigyan niya pa ako ng chance mag-back out like non-verbal consent. Tinitignan lang niya ako hanggang sa wala. Ako na yung humalik. Parang na-hypnotize ako. Then, 2 na silang humahalik sa akin. Huh? This is so intense. Hinuhubaran na nila ako parehas. Like, parang ang goal nila, isang labi sila ng hahalikan. Isa sa taas, isa sa baba. Alam niyo, nasyashy ako habang kinukwento ko. Ewan ko kung bakit at paano nangyari. Hindi ko alam kung sa suot ko ba.
Nang two-piece lang naman ako tapos pinatungan ko ng dress. Nung nasa bar naman kami, mas revealing pa suot nung mga nandun. So hindi ko gets ba't ako. Pasalamat na lang din ako na hindi ako pinwetan ng isa. Okay. When you called him At nakontento sila sa isang butas. Pero parang dalawa, counted naman yung bibig, di ba? Kasi if oo, sobra-sobra na yung pag-de-virginize nila sa akin pag ganon. Kifi that good na nga. Tapos wet packs that good din. Pero seryoso, at that time, naramdaman ko na hindi nila ako papabaya ang dalawa after ng ginawa namin. Kasi I know them and I know very caring sila kahit madalas nakakabuisit sila. Hindi sila very vocal pero makikita mo sa actions nila na whatever happens, we're still friends. Oh my God, how can you stay... How can we go... Wala, naisip ko bigla itong kantang to. How can we go back to being friends when we just shared a bed? Ganun ang kanta nyo. Ganyan. Buisit rin kasi sa ibang kaibigan ko lang naririnig yung aftercare. Pero nung ginawa nung dalawa sa akin yun, parang gusto ko maiyak kasi the tsuktsakan was so good. Pero nung binigyan pa ako ng aftercare, ay parang feeling ko nakalutang ako. Si Elle nagbuhat sa akin hanggang CR para magwiwi dahil baka magka-UTI raw ako and I need talaga ako buhatin dahil hindi ako makalakad. Alam niyo, kinikilig ako, pero parang maling kilig to. Sorry, kinikilig ako pero parang maling kilig. Hindi, tama ba itong nararamdaman ko? Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Ang maling ganun. At the same time, hindi ko na mapigil ang feelings ko. Para ako nanonood ng indie film. Habang nasa CR kami, kinausap ko siya kasi parang need kong i-verbalize na I did not regret it and kilala naman nila ako pag ayaw ko. Ayaw ko talaga. At nagsasabi ako. Wala, parang need kong i-verbalize para aware silang ginusto ko rin and hindi ko pinagsisihan and para wala silang guilt na maramdaman. After nun, binihisan ako ni N. Binihisan ka pa? Binihisan ka pa. Tapos natulog na kami. Kinaumagahan ako unang nagising, naligo agad para mahimasmasan naman ako sa pinaggagawa namin ng gabi. And as someone na hindi mahilig magkape, napatimpla ako ng kape kasi buisit, kinakabahan ako sa magiging pag-uusap namin. Sakto nung nagkakape ako sa lamesa, lumabas si N at tinitigan ko lang siya. Hinihintay ko yung reaction niya. Tapos ayun, parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa naging reaction niya. Nag-sorry siya kasi hindi niya raw sinasadya and sobrang nagigilty siya kasi feel niya tinake advantage niya yung situation. Alam mo ewan ko kung gusto ko siya sapakin or what that time kasi gag ba siya? Siya nga una ng halik, tapos hindi sinasadya. Inubaran niya ako, tapos hindi sinasadya. At saka sa nabasa ko, parang gusto ko maghugas ng mata. Oh my God. Pinutok sa loob. Hindi niya sinasadya. It is giving turista. I am a turista. Parang ang dami nating palate cleanser for today. Hindi ko Buti, hindi ka na jaunties. Nagko-contraceptives ka ba, sis? Alam ko nasa wisyo pa siya nun kahit nakainom na kami. And alam kong nakakapag-isip pa siya ng matino. So, ewan ko, leche! Sobrang disappointed ako sa mga lumabas sa bibig niya. Napaisip ako baka kasalanan ko rin kasi nag-init nga siya. Silang dalawa, tapos pinatulan ko pa. So, antang ako rin. Nag-ayos agad ako ng gamit nun, tapos nagising ata si Elle dahil sa ingay. Tinatry niya akong pigilan na mag-usap muna raw kaming tatlo, tapos wala, di ko sila kinausap hanggang sa makaalis ako ng room namin. Need ko kasi huminga that time na parang pag nag-usap pa kami, lalala pa yung sitwasyon. Nag-try akong mag-book ng flight at amen kasi may available seat ng early flight.
Hapon pa kasi dapat balik namin sa Manila tapos magkakatabi pa kami. Di ang awkward nun, no? At nakakaloka sa lahat ng gala namin. Nangyari pa talaga kung saan nasa ibang dako kami ng Pilipinas. Napadoble gastos pa ako sa pamasahe. Taray mo talaga, meron ka talagang panggastos ha, nakakaloka. Sana all. Sana within Luzon na lang ang nangyari, no? Kasi kaya pang i-bus na lang. MRT, LRT, jeep, grab or angkas. Ilang days din, wala akong naririnig sa kanila hanggang sa tumawag si N. Hindi ko sinasagot. Pero nag-message siya na kasama niya raw si L at nasa labas sila ng apartment ko. Yung apartment ko pa naman may bintana so kita sa labas kung may tao kasi nakabukas yung ilaw. Wala akong nagawa, bumaba ako tapos nag-usap kami. Apparently, sinabi pala ni L kay N yung sinabi ko na hindi ko naman kako pinagsisihan yung nangyari. Nag-sorry siya sa sinabi niyang hindi niya sinasadya kasi ang totoo, sinadya naman niya daw talaga. Kaya lang naman daw lumabas sa bibig niya yon kasi hindi niya mabasa yung itsura ko kung galit ba ako o hindi. Sobrang awkward nung pag-uusap na yon kasi tinanong nila ako kung nagtatake raw ba ako ng bills kasi may dala sila and sabi ko nagtatake na ako. Grabe. Sorry. I mean, the issue aside, sobrang maalaga nila. Sila pa yung bumili ng pills for you? Hindi lahat na lalaki ganyan ah. Seryoso. Grabe ang complicated nito ha. Kung ako yung baka ma-fall ako sa dalawa. Tropol na lang kami. Ayoko naman mabuntis tapos di ko alam kung sino ang tatay, di ba? Parang nila yung double cream. Kasi kink nila ang double cream. Ate, baka maban ako dito! Pinutok kasi nung isa, tapos ginaya naman nung isa. Akala ko, nagpa-past is past na kami, pero mali ako te. Nashock ako, gusto raw ba na mag-3 blank kami like casual. At ang pasmado ng bibig nila, it was good tsuktsakan daw, kaya why not gawin ulit namin. Natahimik lang talaga ako nun. Hindi ako makaget over sa sinabi nila, then pag-isipan ko raw ng maigi at pinag-isipan ko talaga. Need kong pag-isipan yung pros and cons nito and hindi ko pwedeng ikwento sa ibang kaibigan ko kahit alam kong open-minded naman sila. Kaso, naging close na rin ng ibang friends ko, etong si L and N. Kinuwento ko yon, syempre, tatatak sa isip nila, ay nagtsutsuksakan tong mga to. Iniisip ko pa lang, parang gusto ko na magpakain sa lupa. So, ang tanong ko po, papayag ba ako sa setup na to? Kasi hindi na para magpaka-plastic ako. Kasi gusto ko rin naman, and as much as possible, gusto kong i-recycle ang body count ko. Kasi first time ko, 2 agad. First time mo. Oh my God, first time mo. Tsaka hindi ako fan ng ONS. Ano ang ONS? Sorry, ngayon ko lang narinig yan. Kasi baka mamaya kung ano pang makuha kong sakit. One night stand! Meron palang ano yun. If sa kanila, sure naman ako na safe kasi nga, one time, inaya ko sila kaso may lakad daw sila. Yun pala, nagpa-STD test for health check-up. Natawa ako kasi, really? Bonding nyo rin yan? Na parang magiging bonding na naming tatlo. And ayun, maayos naman ang proposal nila kasi dapat regular kami nagpapatest. Need kumain ng healthy food and mag-exercise regularly. No PDA and bawal sabihin sa iba. Like, lahat kami nagbe-benefit sa rules na yon. If tsuktsakan man kami. Parang ang gusto nila mangyari, mag-limit testing kami na okay nga kami as friends. What more if tsuktsakan partners? And ako, okay lang sa akin. Tsuktsakan lang naman yan. Etits lang naman yan. And hindi naman ako feelings kinda girl. Hindi naman ako madaling ma-attach kung una pa lang malinaw na. Tsaka hindi ko nakikita yung sarili ko na romantically involved sa isa sa kanila or as tropol. We're better off as friends and with casual tsuktsakan maybe. Tsaka sure naman ako, ganun din sila kasi na-witness ko kung paano maging F-boy yung dalawa. Literal na tsuktsakan kung tsuktsakan lang, no hard feelings. Kaso, ang inaalala ko, paano pag ayaw na nung isa? Ayaw, I mean, may na-meet ng iba and gusto na mag-commit ng relationship. Parang ang conflict niya kasi bawal namin sabihin during and after tsuktsakan. Naalala ko, may napanood ako sa Grey's Anatomy, si Callie tsaka Mark, na kahit na nag-hook up sila before and nagkaroon ng kanya-kanyang relationship, they still remain friends and nire-respeto naman nila yung relationship ng isa't isa. Ang kaso is, aware yung partners nila na nag-hook up sila before. So paano mga te, papayag ba ako? Then we'll cross the bridge when we get there. Ako, personally, para sa akin hindi. Wag. I mean, okay lang sana if you're allowed to tell your partners kapag nagkaroon man kayo ng mga relationships after. Mag-iiba siguro yung sagot ko. Pero kung yun nga, keep it a secret from everyone,
I think wag na lang. It makes things so complicated. Tsaka hindi mo rin masasabi na baka may ma-fall at ma-fall sa inyong tatlo. Ikaw siguro, you're not the feelings type of girl. Pero what if? What if lang? I mean ako, I'm all for exploring. I'm all for exploration of the human body, di ba? Siyempre, ako, bilang isang partner, fully aware ako na past is past. Tanggap ko yon sa mga lahat ng mga exes ng jowa ko. Aware pa rin naman ako doon sa mga history niya. And mas komportable ako knowing na transparent siya sa akin. Kunwari, nagka-partner ka na, tapos you still hang out with these people, di ba? Syempre, mga besties mo yung mga yan. Hindi naman basta-basta na magsa-stop ka na lang na mag-hang out with these two people kasi your relationship is deep, friendship-wise. Ano sa tingin nyo, guys? Kayo. Feeling ko kayo din know eh. Wait, nakikurious ako kasi may comment sigurado yung mga people about this eh. So, check it out nga natin. Go mo kung gusto mo, ituloy yung tsuktsakan, kahit anong payo ng mga tao di mo susundin, in the end, susundin mo ang gusto mo. Pag may partners na sila, ikaw na lang ang lumayo as respeto sa partners nila. Huwag mo na lang din sila pangunahan na sabihin sa partners nila about it. Hayaan mo sila mag-open if mag-open sila. Sabi ni wala akong pake. Valid. Siguro pag meetingan yung tatlo, napaka-bongga nitong kumpisalon natin. It's so tsaa worthy. I love it. Isa siya sa mga pinaka-interesting na nabasa ko. Ayun. O sige. Ay, payari na akong magkumpisalon. O siya, andito na daw mga tita ko. Bago ko pala kalimutan. Lagi ko nakakalimutan sabihin to. Kung meron kayong mga confessions na gustong isend, pakisend na lang po sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Pangalan, Bebang Dump. Kasi lagi nagtatanong sa akin saan magsasend ng stories. Doon po. O siya, bye-bye, love you.